Yung pinag-aralan natin doon sa linggo, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Tinalakay po natin ito, yung buong pag-iibig sa ating Panginoon. Sino ang naging modelo natin? Una, si David. Anong katangian ni David? Na nagpapakita na siya ay nagmamahal sa Diyos. Ano yung una? Handang sumunod sa Diyos. Handang sumunod sa Diyos, katulad ng katabi mo. Handang sumunod sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kitang-kita ko sa iyo ang pagmamahal sa Panginoon. Handang-handa kang sumunod. Parang hindi mo kapanibukan na aking kapanibukan. No? Katulad ni David. Pangalawa, handang maglingkod sa Diyos. Handa maglingkod sa Diyos. Di ba? Si David, bagamat siya ay pinili na ng Diyos, pinuhusan na ng langis, pero handa pa rin siyang sumunod sa kanyang tatay, handa pa rin maglingkod kay Saul. Dahil ito'y paglilingkod sa ating Panginoon. Yung number 3, dahil pinakita niya na mahal niya ang Diyos, handang magtanggol. Ayaw na ayaw ni David na talagang ang kanyang Diyos ay pinagsasabihan ng masama ni Goliath. Ganun po tayo, di ba? Dahil mahal mo ang Diyos, ikaw ba meron bang mga kababaihan dito? Yung mister nyo, papayag pa kayo na sabihan ng pangit ang mister nyo? O payag na kayo? No way! Okay lang, Pastor? Papayag ba kayo? O yung anak nyo, papayag ba kayo? Pangit naman kayo. Baba Tony, papayag. Pangit naman na Emily. Hindi ka papayag ng gano'n. Alam nyo, si David, ayaw niya na pagsasabihan ang kanyang Diyos nang hindi nakalulugod. Ibig sabihin, ano sabi? Si David, pag sinabi ni Goliath, yung Diyos niya ay minamaliit ni Goliath. Galit na galit siya. Dapat, ganoon din po tayo sapagkat mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Sa oras po ito, gusto kong talakayin ng isang linggo, loving God. Ngayon po, loving people, tayo manalangin, Holy Spirit. Mamuna ka sa amin. Ipakita mo sa amin ang kahalagahan ng pag-ibig sa kapwa. Loving people. Panginoon, salamat sapagkat ang iglesia ito nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din sa tao. Pakita mo po sa amin ang halimbawa ng Panginoong Yesus kung paano nagmahal sa tao. Buksan mo ang puso namin at pagkatapos ng mensaheng ito, madodoble, triple pa ang pagmamahal namin sa mga aming tao. Amen. Pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Arak nagsasalita sa isang libong tao. Napakalaki ng lugar na ito. Di ba? Laki, no? Pansinin mo, bakit kaya hindi puno ang lugar na ito? Kami. Ha? Bakit kaya? Sabihin mo sa katabi mo, Sakit. ikaw yung may kasalanan, kaya hindi. Sabihin mo lang, ikaw ang dahilan, kaya hindi ito puno. Parang ayaw nyo sabihin. Kayo maya, sabihin mo lang, gulong mo lang, ikaw ang dahilan. At ikaw rin ang magiging dahilan para magpuno ito. Diba? Praise the Lord. Okay, bakit? Sapagkat ang church na ito ay nagmamahal sa tao, ayaw nating mapahamak ang maraming tao. Alam po ba ninyo na ang isang taong hindi naaawa, saan pupunta ang isang tao na hindi nakakilala sa Panginoon? Saan? Sa liwanag ng Biblia.
saan mapupunta ang tao, ang kaluluwa ng tao, kapag siya ay napahamak at di natin nasabihan? Saan? Nakasan natin. Taas ang kamay na naniniwala na kapag ang tao ay namatay nang wala kay Kristo, mapapahamak sa impyerno. Taas. Parang hindi lahat. Taas ang kamay nung naniniwala na mapapahamak ang kaluluwa. Praise God. Alam natin lahat ito. Alam po ba ninyo na ang taong hindi naaawa sa mga ang mga taong hindi nag-share ng gospel, hindi nagbabahagi ng gospel, hindi nagbibigay ng katotohanan sa maraming tao, hindi po siya naaawa sa isang tao. Pero kapag ang Kristiyano ay katulad ng Panginoong Hesus, makikita po natin dito na ang minomodel niya ay ang Panginoong Jesucristo, makikita po natin kung paano siya magmamahal sa maraming tao. Ang sabi po ng Marcos chapter 12:31, ito naman ang pangalawa. Ano ang una? Mahalin ang Diyos. Ito naman ang pangalawa. Ano po yan? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino ang iyong kapwa? Wala nang ibang utos na hihigit sa mga ito. Hihigit pa sa mga ito. Ulitin ko. Ano po yung una? Loving God. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Pangalawa, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Mahal na mahal. Wala kang nakita sa atin dito na humarap sa salamin pagkatapos pinintasan ang sarili niya. Wala kang nakita ng gano'n. Alam mo na ang katotohanan, pero pinupuri mo pa rin yung sarili mo. Ano ba naman? Ano ba, bulag ka ba? Ano mo yan? Pero dinadaya mo pa rin yun. Bakit? Dahil mahal mo yung sarili mo. Alam mo naman eh. Alam mo nang nalalagas ang buhok mo, pero pagharap mo sa salamin, lago-lago ng buhok. Dahil mahal natin yung sarili natin. Pero ang sabi ng Bible dito, sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, ganyan din ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Ibigin ang iyong kapwa, loving people. Paano ito ipinakita ng Panginoong Hesus? Sino ang model natin? Si Jesus. Sabi ni Pablo, gayahin ninyo ako gaya ng paggaya ko kay Kristo. Si Pablo ay mapagmahal sa tao. Okay, tingnan natin yung text natin. Paano ipinakita ni Jesus yung pagmamahal sa tao? Matthew chapter 9, 35-38. Sabay-sabay tayo. Nilibog ni Jesus sa mga bayan. Ngayon, nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga hani. Idalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Paano tayo magmamahal sa ating kapwa gaya ng Panginoong Jesucristo? Tandaan po natin, paano ba nagmahal higit sa ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Talagang doon niya pinakita yung talagang malalim na pagmamahal niya sa tao. Meron pa po yan. Makikita natin. Doon po sa ating text, unang-una, ang sabi po diyan, number 1, yung malalim, no? Yung pagkahabag sa mga tao. Pagkahabag, malalim na pagkahabag sa tao. Bakit ko nasabi yan? Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga.
ipinangaral niya, nilibot, sabi nito, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang nakita niya ang napakaraming tao, ilugan natin yan, nahabag siya sa kanila. Sapagkat lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastor. Sabi ko sa 36. Paano tayo magpapakita ng pagmamahal sa maraming tao? Mga katangian ni Jesus, nakikita po natin yan. Nakahabag siya. Ngunit ang pagkahabag niya, ano ba ang ibig sabihin ng pagkahabag? Una, pagpapahalaga sa tao. Kapag ang tao ay hindi mo pinahalagahan, sabi natin, saan pupunta ang mga tao wala kay Kristo? Alam natin, mapapahamak. Mapapahamak ang tao. Saan mapapahamak? Sa impyerno. Pero ang tanong, pag ba yan nakakatabi mo, pinapahalagahan mo ba yan? Ang tao hindi nagsishare ng gospel, ang tao hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos, tandaan po natin, wala kang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Pagkahabag po yan. Si Jesus, kitang-kita natin yung pagpapahalaga. Bakit? Nilibot niya. Hindi ka magkakaroon ng pagpapahalaga sa tao, pagkahabag sa tao, nang hindi mo nakikita ang tao. Minsan, kanina kami ni Sister Ella, paglakad namin, may kapitbahay po kami, Pilipino siya, madalas kong abangan kung paano namin makakausap. Matagal ko ng kapitbahay po siya. Siguro 4 na buwan na, kanina ko lang ulit nakita. At nung makita ko, winawalis yung krasada. Sabi ko, meron na palang Metro Manila ay dito sa Alam niyo po, sabi ko, kapag ito naging Kristiyano, walang magiging bunga kung tao na yun. Hindi lumalabas ng bahay. Ewan ko kung nagbibilang ng pera. Di sa ko siya nakausap. Nung kausapin ko po siya, halos gusto na pumunta ng bahay. Hindi ko alam kung natatakot sa atin o hindi ko alam. Sabi ko kay Sister Ella, pag ito naging Kristiyano ito, hindi ito magbubunga. Alam niyo kung bakit? Nasa bahay. Mali pa na lamang kung magbago ng buhay. Ang punto ko rito, paano ka mahabag sa mga tao nang hindi mo nakikita ang maraming tao? Si Jesus, ang sabi diyan, ang sabi, nilibot na Jesus sa mga bayan, ngayon, nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling ang mga may sakit. Bakit? Pinahahalagahan niya ang tao. Pinahahalagahan niya ang tao. Salamat sa mga taong nagpahalaga sa iyo. Salamat sa taong nagpahalaga sa akin. Kung hindi may mga taong nagpahalaga sa akin, ewan ko po kung nasaan ang buhay ko. Posible na wala pa rin po ako sa ating Panginoon. Salamat sa taong nagpahalaga, nagtiis na ako'y tumatakbo, sinusundan sapagkat ako'y pinapahalagahan. Kung katabi mo yung nagpahalaga sa iyo, tapikin mo sa akin. Salamat. Salamat na kapag nasa akin. Diba? Huwag mo naman batukan. Sabi ko sa palitan. No? Alam niyo, kung wala, isipin mo, mga tao yan, abala rin naman yung mga tao yan, pero pinapahalagaan ka, tinatawagan ka. Ito ba nga? Bakit? Pinapahalagaan ng iyong kaluluwa. Si Jesus, ganyan-ganyan, pagkahabag sa mga tao. Hindi lamang yung pagpapahalaga niya, kundi yung pagkalinga. Bakit? Pagbibigay ng pangangailangan. Material man, physical man, spiritual man, na pangangailangan, ibinibigay niya. Yun ang ibig sabihin ng pagpapahalaga.
dahil nakakapag siya. Ang sabi ko rito, yung pong ibig sabihin ng pagkahabag, pagdaman ni Jesus sa kalagayan ng tao. Hindi mo ba nadadama ang mga tao sa panahon natin ngayon? Pagkausap mo, napakaraming problema. Parang lito, hindi alam kung saan pupunta. Di ba niyo napapansin po yan? Ang tao, makikita nyo, ang sabi rito, nang makita niya ang napakaraming tao, nabagsak sa kanila sapagkat sila'y lito, lupaypay, parang mga tupang walang paston. Anong ibig sabihin? Problematic ang tao, problemado ang tao, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung saan. Kung mahal mo yan, mga kapatid, mahal mo yan, bibigyan mo ng panahon. Yan ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. Sa kapwa mananampalataya, wala na akong problema sa lugar na ito. Dahil kayo mapagmahal sa kapwa. Nakita ko kung paano kayo mag-abutan ng coffee, paano kayo mag-patian, paano, mahal niyo ang bawat isa. Lahat tayo magkakakilala rito kung paano nagtutulungan. Ang pinag-uusapan natin, yung pagkahabag sa mga tao, dito, lupaypay, parang mga tupang walang pastor, nakakaawa. Diyan mo makikita ang Panginoong Hesus, yung pagkalinga niya, yung pagbibigay niya. Ano po? Yung pagdaman ni Jesus sa kalagayan ng tao. Daman-daman niya. Dapat sensitive tayo yan. Pag katabi mo ang tao, alam mo kung walang pera yan at alam mo na ang ibig sabihin. Alam mo na yan. Alam mo kung may sakit yan. Alam mo kung iikot-ikot yan. Sensitive ka. Pero kapag ikaw walang pakiramdam, ako itong tao ito, tawag ang tao sa akin. Alam mo, may problema eh. Lito eh. Pero dahil wala kang pakialam, hindi mo alam. Yung palang tawag niya sa iyo, uling tawag na. Nagdalawang isip ka pa. Pag tunog ng cellphone mo, sasagutin ko ba ito? Diba? Makikita mo, ibig sabihin, ito palang tao ito, may problema. Ito palang tao ito, nangangailangan. Ito palang tao ito, pero dahil wala kang panahon, pero lagi kang may dalang Bible, lagi mong nakikita na mapapahamak ang tao, pero wala kang ginagawa. Mga kapatid, ang kailangan po natin ay malalim na pagkabag sa tao. Malalim. Ano ba? Ibig sabihin, malalim na pagkahabag. Kapag ang ating pagkahabag ay pagkaawa, ay nakahabag ako sa iyo, pero wala kang ginagawa, hindi pagkahabag yun. Hindi pagkaawa yun. Ano tawag doon? Ano yan? Ewan ko sa inyo, ano yan? Pero hindi ko talaga. Ibig sabihin. Ano yun? Naaawa lang ako. Pero wala ka namang ginagawa. Ang Panginoong Hesus, hindi ganon. Pinahalagaan niya, kinalingan niya, pinadaman niya ang kalagayan ng tao, nang hihina, nanunupaypay, ginagawa niya ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung tao, nasasaktan. Ang gusto niya talaga, maligtas ang tao na ito. Alam mo ba na yung katabi mo ay nilikha ng Diyos? At alam po ba ninyo yung nakakasalubong natin sa labas, nilikha ng Panginoon? Sinabi ko ito kahapon, kapag minura mo ang iyong kapwa, ang minumura mo ay ang Diyos. Kapag ang pinagsabihan mo ng masama ay ang iyong kapwa, ang pinagsasabihan mo ng masama ay ang Diyos, sapagkat iyan ay nilikha ng Panginoon. Kapag ako'y pinagsabihan mo ang gwapo ni Pastor,
Pinagsabihan. Bakit? Dahil ako'y nilikha. Amen. Amen. Kaya huwag kayo magsasalita. Kaya kailangan sinabi natin, yes. Oo nga. At kapag may nagsabi, bakit ganun pastor niyo? Bakit ganun ang gupit? Parang yakusa. Parang pag may nagsabi sa inyong gano'n, huwag niyo sabihin niyo. Pastor namin. Sabihin, bakit? Nilikha ng ating Panginoon. Pag may kuminta sa asawa mo, huwag kang papayag. Kahit na totoo, huwag kang papayag. Bakit? Nilikha ng Diyos. Amen. Diba? Sapagkat nilikha. Kaya ang sabi ng Bible, sabi po rito, tinahin niya, ito gusto ko sa Panginoon. Paglunsad ni Jesus, Matthew 14:14, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, pinagaling niya ang may sakit na dala nila. Nakita po ninyo, basta nahahabag siya, may ginagawa siya. Hindi pwede, nakakawa ako sa iyo, pero wala kang ginagawa. Hindi ganun ang pagkahabag. Nakakawa ako sa tao ito, pupunta ng impyerno, pero wala akong ginagawa. Mga kapatid, si Jesus, pagdama, dinadama ni Jesus ang kalagayan ng tao, paghihina, panglulupaypay, pagkalito, pangangailangan, kailangan ng tagapag-alaga. Dahil nawawala ang tao, ito, patid rito. Ang pagkahaba o yung compassion ay pag-iisang tabi ng pagkamakasariling hangarin. Mga kapatid, ito ang ingatan natin. Kaya lamang binabati ang tao, mayroon kang pangsariling hangarin. Si Jesus, mahal na mahal ka, wala siyang hangarin, kundi maligtas ang kaluluwa mo. Dapat ganito ang mga mananampalataya sa Family Christian Church. Wala akong agendang iba. Ito ko natin, wala akong agendang iba. Mahal kita, yun lang ang alam ko. Yun po, kailangan pagkaka. Pero kapag ikaw ay naaawa, nakahabag, pero meron kang iba, agenda, alam din ng ating Panginoon. Tandaan po natin. Sabi ko nga, ang pagkaawa, ang pagkahabag, ay ating modelo ang ating Panginoong Yesus. Tandaan po natin, kinahabagan ka ng Diyos. Sintaas ang kamay ng kinahabagan ng Diyos. Ako, isa sa kinahabagan ng Diyos. Bakit? Mapapahamak ako. Kung ako'y kinahabagan ng Diyos, dapat mahabag ka rin sa iba. Na alam mo, pupunta sa dagat-dagatan ako. Bakit ang mga mananampalataya sa lugar na ito ay hindi na tunitigil? Araw-gabi, kaluluwa. Sa trabaho, kaluluwa. Ang pinag-uusapan, laging kaluluwa. Ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Bakit po? Sapagkat ang iglesia ito ay naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon at nahahabag sa maraming tao. Labas mo muna para kailangan nating mahabag sa tao. Okay. Pagkahabag. Pagkahabag sa Diyos. Ang sabi po rito, makikita natin, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Eto, pakinggan nyo. Sabi po sa Matthew 15:32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito. Kasi niya, ilugan niya. Nahahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila. Wala silang kakain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan. Ulitin ko yan. Tignan niyo ha. Tignan niyo yung paano tayo magmamahal sa ating kapwa gaya ng Panginoong Jesucristo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila. Wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom. Baka sila mahilo sa daan. Ayaw. Ito ang gusto ko sa Panginoon.
Gusto kong, sabi ko, Lord, napakabuti ng puso mo sapagkat ikaw ay Diyos. Sapagkat nung ikaw ay ginagawa mo ito, nasa katawang tao ka, nakakadama ka ng pagkahaba. Ang ayaw na ayaw ng Panginoon, paalisin mong gutom ang mga tao. Ang ayaw na ayaw ng Diyos, ayaw ng Panginoon, yung tao yung gutom, hindi mo pinakakaya. Asang kamay ng mga may bisita ngayon. Sige. Praise the Lord, palakpakan natin yung mga may bisita. Sige, malakas. Salamat. Salamat. Asala kami ng mga bisita ngayon. Yan, gusto makita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, salamat. Huwag ninyong paalisin ang mga bisita ninyo ng gutom. Anong ibig sabihin? May buffet mamaya pakain ka. At tayo mismo rito, huwag kayong alis ng gutom. Bahala si Pastor Mario sa inyo. Sapagkat siya, nakipag-usap niya. Ano? Okay. Mamaya, walang aalis. Pero tandaan po natin pag sinabing pagkain, hindi po yan physical food lang. Spiritual food po din yan. Di ba? Huwag nating paalisin ang tao na gutom sa espiritual. Huwag nating paalisin ang mga tao, mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, kasama mga kapitbahay. Alam natin na meron silang kagutumang espiritual. Alam natin mapapahama. Pero ano ang ginagawa natin? Pagkahabag. Pagkahabag sa tao. Pag namatay ang tao, nawala kay Kristo, sabihin ko po sa inyo, mapapahamak sila. Ang ayaw ni Kristo, alam niyo, pag binasa mo yan, yung Matthew 15 na yan, pero kung sinasabi diyan, sabi ng mga alagad, paalisin na po ninyo sila saan tayo kukuha ng pagkain na ipakakain sa napakaraming tao. Ang mga alagad, hindi nila naunawaan pa noong panahon yun, yung pagkaawa at pagkahabag sa mga tao. Negative ang tingin nila doon. Pero tayo, ang Panginoong Jesus hindi, positive. Anong sabi niya? Huwag ninyo silang, saan po tayo kukuha ng pagkain? Kayo ang magpapakain. Ayokong umalis silang gutom. Naaawa, naahabag ako sa kanila. Iyon ang sinasabing malalim na pagkaawa. Kapag ito hindi natama ng puso mo, yung malalim na pagkaawa, mga kapatid, may problema. Dumating po sa buhay ko na ako'y ayoko nang mag-ministry. Dumating din po yan. Sa napakaraming pagsubok sa aming buhay. Akala po ninyo, hindi dumadating sa isang pastor. Di po, pastor na po ako noon. Dumating sa aking buhay, sabi ko, parang ayoko na maglingkod sa Panginoon. Dahil naglilingkod ka na sa Panginoon, napakaraming pagsubok, maraming salita, para bang kung kailan ka naging Kristiyano, tsaka maraming mga kulang. Yun ang tingin ko. Tingin ko lang pandaraya ng kaaway. Alam niyo, nagpapabalik sa akin para maglingkod sa Panginoon ulit. Yung mga tao na hindi likas. Pag nakikita ko yung mga tao na litong-lito, pag nakikita ko yung tao na umiiyak, kapag nakikita ko ang tao na hindi ko alam kung saan pupunta pag namatay, iyon muli ang gigising sa damdamin ko, maglingkod ka sa Panginoon. Marami kami naranasang buhay. Uuwi ako sa bahay, galing ako sa Bible study, iwanan ko ang may bahay ko, pagkatapos noon pagdating ko, magkakaroon kami ng mga problema. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kakulangan. Isang sasabihin ng may bahay ko, lingkod ka na lingkod sa Panginoon, pero wala namang nangyayari sa atin. Alam niyo po, naranasan namin. Pero, pag nakikita ko yung tao, saan pupunta ang tao? Bakit inilagay ng Diyos sa puso ko yun? Kaya ako po, bago ko magpunta ng Amerika, kung saan ako nakararating, hinahanap ko tao. Sabi na, ano napapala mo dyan? Alam niyo kung saan ako pumupunta? Bundok. Kung di bundok, dagat. Kung hindi dagat, doon sa mga isla. Yung mga tao. Kung hindi sa squatter, pumupunta po ako.
Kaya hindi ako mapapagkamala nun. Kaya lang naman naglilingkod yan dahil sa pera. Saan ako kukuha ng pera doon sa squatter area? Saan ako kukuha, no? Pag ako'y nagsalita, minsan nagsasalita ako, ang labit ko sa tikis na kamatis. Ano mayroon doon? Pagbebentahin pa ako sa palengke ng kamatis bago ko mag-pera yun. Pero tiniis ko po lahat ito. Alam niyo kung bakit? Tiniis ko po lahat. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kaluluwa ng Panginoon, nahahabag ako sa mga tao, napupunta ng impyerno, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng dugo ng ating Panginoong Yesus, tapos mapapahamak lang. Pero, hindi automatic na maniligtas ang tao. Kailangan sabihin ko. Kailangan maawa ka. Gaano kalaki ang pagkaawa mo sa tao? Gaano? Gaano kalaki yan? Ibigin mo yung kapwa. Paano mo masasabi? Yes, taas ang kamay na nagmamahal sa kapwa. Taas. Walang magsasabi, Pastor, hindi ko mahal ang aking kapwa. Pero, alam ko ninyo, parang ako din. Hanggang taas kamay lang. Wala akong ginagawa. Pero mahal ko ang aking kapwa. Mahal ko ang aking kapwa. Pag hindi po natin nadama ang malalim na pagkahabag sa tao, katulad nito, tingnan niyo mabuti. Matthew 20, 29, 34. Nasabi rito, tingnan niyo. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Bulag. Nang marinig nilang dumakan si Jesus, sila'y nagsisigaw, Panginoon, sabayan niyo ako, anak ng David, mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Tingnan mo itong mga tao ito. Di ba? Walang ahabag-habag sa mga bulag. Pag pagagalitan mo nga, bulag na nga, pagagalitan mo pa. Di ba? Ano sabi? Mahabag po kayo sa amin. Pinagsabihan sila ng mga tao, pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Ito ang gusto ko. Tumigil si Jesus. Tumigil si Jesus. Ano sabi? Tinawag sila at tinanong, anong gusto niyo gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po namin makakita. Bilugan niyo. Kailan niyo? Markahan niyo. Nahabag si Jesus sa kanila. Inipo ang kanilang mga mata. Agad sila nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Pakinggan niyo mabuti. Ang taong nakahabag ay tumitigil. Ay, nahabag ako. Ay, yes, nahabag ako. Tumitigil. Nagbibigay ng panahon sa mga tao. Tumitigil para kausapin ang tao. Minsan, daig pa tayo ng mga politiko. Talaga titigil yan, mga. Ano kailangan nyo? Kailangan nyo ng kulay? Yes, pagagawa. Kahit ilog, magpapagawa. Talagang makapagsabi. Bakit? Naawa. Pero sa totoo, may ibang agenda ang mga politiko. Pero kung kukuhanin lang natin yung style nila na tumigil ka, tingin mo yung kanilang mga hinaing. Mo may problema. Anong problema mo? Mister ko, problema ko. Natuklasan ko, hindi lang pala ako. Pero wait ka. Ano sasabihin ko sa kayo? Magbabago yan. Kapag tinanggap yan si Kristo, may pag-asa ka. Magpaganda ka para hindi ka palitan. Ibig sabihin, bibigyan mo rin. Kasi sabog yung buhok mo. Ibig sabihin, hindi ka lang. Yan, bukso mo ang siya. Ibig sabihin, nakikita ko, maayos. Maraming naayos na pamilya dahil kay Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon doon. Marami po nakasalubong sa lugar na ito. Umiiyak. Pero ngayon, tumatawa na. At hindi mo na nga mapigil, tatatawa. Pero dati, hindi ka na. Kapatid, kailangan natin, ibigin mo ang iyong kapwa. Paglabas natin dito, may malalim ka ng pagkahabag sa tao. Yun ang gusto ko. Alam niyo po,
At talahayin po ng ating Pastor Mario. Palapakan natin ang Panginoon. Point number 2. Tingnan natin. Asuma. At may nagsabi sa inyong hindi gwapo ang mga pastor natin, okay, papayag. Salamat po, Pastor. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Hindi po natin magagawang ibigin ang ibang tao kung hindi muna natin iibigin ang Diyos. Ang lahat po ay nagsisimula sa ating pag-ibig sa Diyos. Paano mo maiibig ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang iyong kapwa na nakikita mo ay hindi mo maibig? Yung po ang sinasabi doon po sa 1 John. Kaya po ang ating paksa nung nakarating ko ay loving God, ngayon naman po ay sinusundan natin ng loving people, which is only the biblical sequence of loving God. Matapos po nating mahalin ang Diyos, ang sumusunod po rito ay mahalin natin ang ating kapwa. Kaya po nang nasabi ng ating pastor, paano natin mamahalin ang ating kapwa katulad din ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Una po, tinalakay ng ating pastor ang tunay na paghahabag sa mga tao. Have deep compassion on people. Ang pangalawa ay ang pagmamalasakit sa mga tao. Have deep caring concern on people. Based on verse 37. Kaya sinabi sa kanyang mga alagad, napakarami ng anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Mga kapatid, napakarami ng anihin. Tingnan nga ninyo yung mga bakanteng upuan na yan. Yan po ay sumasagisag na napakarami pa natin dapat anihin. Dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Hesus at sila po ay makinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Napakarami ng anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Napakarami. Nagkakaroon po ng panghihinayang sa mga handa ng anihin, ngunit hindi sapat ang mag-aani. Kaya po mayroong lubos na panghinayang sapagkat kulang ang mag-aani. Sapagkat ang pag-aani po, kung tayo po ay may kaalaman ng kaunti sa pagsasaka, mayroon lamang po tayong limitadong panahon upang gapasin, upang harvestin ang mga hinugnang gagapasin. Kung hindi po natin ito maani sa tamang panahon, ito po ay malalaglag lamang sa lupa, mabubulok, o ito ay tutukain ng mga ibon at wala pong mangyayari. Masasayang lamang po ang mga hinog na anihin. Mga kapatid, napakarami na pong hinog na anihin. Handa ng anihin, handa ng ilagay sa mga bakanting upuan na yan. Kinakailangan lamang po natin na tayo ay humayong hanapin sila at dalhin po natin sila sa ating Panginoon. Dalhin natin sila sa iglesia. Huwag po tayong magaksaya ng panahon sapagkat maikli lamang ang panahong ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga po dapat i-motivate natin ang ating pong mga kapatiran, ang ating pong mga tagasunod upang sila ay maghanap ng mga aanihin. At kung tayo po ay maghahanap ng aanihin, kung tayo po ay maghahanap ng pangangaralan natin ng mabuting balita ng kaligtasan, dapat po tayo ay mag-focus doon sa hinog na,
yung sa handa ng anihin. Huwag po tayo mag-focus doon sa mga bubot, mga hilaw pa, na hindi pa pwedeng anihin, hindi pa pwedeng pitasin. Katulad ng mga bubot na bayabas, hindi pa kapanahunan. Tama po ba? Ang kawayan na taga sa panahon, napakatibay. Pero tagayin mo ito ng mura, madali po itong bukbukin. Kaya po, huwag na kayong magasaya ng panahon. This is a very good guide when we do evangelism. You go to people that are already ripe for harvest. Huwag po kayong magasaya ng panahon doon sa makukulit pa. Meron namang hindi makukulit, hindi pa. So, doon kayo mag-focus ng panahon, hindi ba? Kaya you will maximize your time at magiging productive pa, fruitful ang inyong efforts. Iligtas at ingatan ang mga hinog na ani at yakin na hindi mapinsala. Kaya nga po, pag tayo nakakita ng mga hinog ng anihin, i-consolidate na po natin sila. Pagkatapos gawin natin silang mga tunay na disipulo upang sila ay ipadala rin, upang sila ay humayo rin at paghanap ng ibang mga kaluluwa na hinog na rin at handa ng pitasin. Hindi ba sinasabi ninyo, sangayon sa Juan 4:35, 4 na buwan pa at anihan na. Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Mga kapatid, the harvest field is ready. It is ripe for harvest. Kinakailangan lamang po tayo humayo. Puntahan natin sila at handa na po silang sumama sa atin. Handa na po silang magpaani sa atin. Ito po ang bantog na istorya sa Bible, Lucas 10:29-37, the parable of the Good Samaritan. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din naman ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Sabihin nga ninyo, nahabag. Lumapit siya, pinusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ang sabi ng ating Panginoon, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Okay. Sino po ang mga sino yung una? Saserdote dito. Taas ang kamay. Sino ang saserdote? Wala. Sino ang Levita? Wala rin, ano? Sino ang mabuting Samaritano dito? Taas ang kamay. Wala rin. Pero walang-wala na talaga tayo dito. Mga kapatid, ang sagot ng eskriba, ang tunay na nakipagkapwa ay ang mabuting Samaritano. Kaya pinakutusan siya, gawin mo ang ginawa ng mabuting Samaritano. Ang malalim na pagmamalasakit sa kaluluwa ay nakita ko sa ating pastor sapagkat siya po noong unang mga araw niya dito sa Amerika ay talagang nagpakita ng kanyang pagnanasa na mag-ani ng mga kaluluwang hindi ligtas.
Kaya hindi po kata na tayo ay pagpalain ng Diyos sapagkat ang tibok po ng ating pastor ay magligtas ng mga kaluluwang nawawala. Amen po ba? Sapagkat minsan po, sabi sa akin, Brother Mario, ihatid mo nga ako sa La Palma Park. Dala-dala po niya yung kanyang gitara. Alangang patakayan ko po ng tabo para kung mayroong maawa sa kanya ay magpatak ng coins. Wala po siyang kaalam-alam. Basta siya ay nagpunta sa park at within a few months, nakapagtayo po siya ng La Palma Outreach Ministry na mayroon pong mga 50 katao ang bilang na nadala po niya sa Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang tibok ng ating pastor, tibok ng puso niya, sapagkat ang tibok ng puso niya ay tibok ng puso ng ating Panginoong Jesus. Kaya po tayo ay lubos na pinagpapala dito sa Family Christian Church. It is the heartbeat of Jesus Christ to go and make disciples of all nations and baptize them and teach them. At ang pangako po sa atin, sasaatin siya sa lahat ng oras at hanggang sa wakas ng panahon. Our God is the God of change. He is not the God of status quo. First, He shakes us, and then after shaking us, we shake the world. Hindi po ba? He uses us to shake the world. And this is actually our vision of the world conquest for Christ. If the world is going to be changed, the church must be changed. If the church must be changed, then we should be changed because we are the church. Hindi po ba? Kaya dapat tayo po ay magbago rin sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pagbabago at hindi po siya Diyos ng walang pagbabago. Yan po ang ating vision. To change the world, to change our church, and to change ourselves, we must understand what Jesus is telling us in these verses. Mga kapatid, until you see, you cannot feel. Until you feel, you cannot know. Until you know, you cannot care. And until you care, you cannot pray. And until you pray, you cannot go. So see, feel, then know, care, pray, and go. Yung po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. How will you be able to see? Paano ka makakakita? Sabi nga po ng ating pastor, hindi ka makakakita kung ikaw ay mamamalagi lamang sa iyong tahanan. Katulad ng kanyang kapitbahay, takot na makapag-usap sa kanyang kapwa. Dapat po tayo lumabas. Sabi ng ating Panginoong Jesus, go and make disciples. So mga kapatid, una, niyugyug tayo ng Diyos. Pagkatapos, ginagamit tayo ng Diyos upang yugyugin ang buong mundo. Ito ang ating naisip, ang sakupin ang buong mundo para kay Kristo. Kaya po kung dapat magbago ang mundo, dapat magbago ang iglesia. Kung dapat magbago ang iglesia, dapat po tayong magbago sapagkat tayo po ang iglesia.